O eto mga bossing, pakinggan ho natin ang ating Vice Presidente. As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Yan na, no? Last year pa, nag-recruit na. Pero yung mga ilang buwan na sinasabi niya, hindi ako tatakbo. Pero nung malapit na yung impeachment, para meron silang maging dahilan o ipang depensa, tatakbo po ako sa pagka-presidente sa 2028. Itong lahat ng ito, mga kababayan, ang mga inaatupag na ngayon, kahit 2 taon pa darating, miski halal ng bayan at nakaupo ho, wala nang ibang inaatupag kundi yung 2028 election. Mga nagmamadali na makakuha ng pinakamataas na posisyon. Sabi ni Escalera, Romy, ni isang waiting shed walang pinagawa, ang hayop na yan, sabi. Totoo ba? No, hindi, baka naman po doon sa dahig, at least may napagawa. Baka naman doon sa dahig, kasi ang dami pong mga Pilipino, di ba? Ay, kapag kayong kumontra, sabi nung iba, Mark, ano yung sinasabi mong madaming Pilipino doon sa dahig? Sabi ko nga sa inyo, kapag kalagpas 2, ibig sabihin, madami na yon. Oh, pagkalagpas 2, ibig sabihin, madami na yon. May mga Pilipino nag-aantay, nakatunganga. Doon sa dahig, nagkakainan ho ng humba, mga bossing. Nag-aantay na palabasin, palayain, makalabas si dating Pangulong Duterte. Baka doon, nakapagpatayo ng waiting shed ang Vice Presidente. Sa Pilipinas, mukhang wala naman. Mukhang wala akong makita doon sa Pilipinas na pinaggagawa nito. Portalet na gawa niya, isa lang, may vortex, puro tae pa. Grabe ka, Lonely TV, baka mamaya may mga kumakain dyan. Di ba? O, tuloy natin ng Vice Presidente. Sino ba yan? Gloria Macapagal Arroyo lang naman yata yung ni-recruit mo. Does it mean na yun But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, kasi baka masayang lang siguro ang oras at panahon. Masyado pang maaga siguro para sa kanya. Wala naman siguro ng impeachment na kakaharapin yung magiging katandem mo. Kasi alam natin, mga bossing, kaya lang naman ho, nag-announce ng tatakbo ito upang sa ganoon, kapag dumating na yung impeachment, sasabihin nila, naku, kaya lang naman po nila ako pinapa-impeach dahil po dahil nag-announce ako na ako tatakbo sa pagka-presidente. So at least may ipandidepensa sila. Yun lang ho yun. Wala nang ibang dahilan ho yun, mga kababayan. Yung kanyang magiging katandem, wala namang impeachment nakakaharapin, di ba? Kaya siguro, hindi pa daw ready. Si Gloria lang naman yata yan. antayin na lang I am sorry. Wala lang dayaan, Wala lang dayaan, Kasi naalala niyo I am sorry ni Gloria Macapagal Arroyo. I am sorry. natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, kabiyaan natin. Nok, putik naman. Sabi, di ba marami na korupsyon? No? Maraming kurakot sa BBM, bakit hindi natin iharap sa Senado? Bakit tayo maghaharap? Anong pakialam natin dyan? Senador ka ba? Senador ba ako? Ba't ikaw maghaharap? sabi mo kay Ping Lacson, si Ping Lacson, senador. Which is, ako, nakarinig na ako, ang sabi ni Ping Lacson, bukas ang Blue Ribbon Committee para iharap yung mga yan. Pero kung sasabihin mo, bakit hindi natin iharap? Piling ka naman senador ka, piling ka senador din ako. Ba't ako maghaharap? Ba't ikaw ang maghaharap? Hayaan mo sila doon, mga senador. Ihaharap daw, bukas. Kaso takot daw. Yung mga putang inang mga marin na yun. Takot daw ho, mga bossing, na magpatanong isa-isa. Di ba? Kabado. Natatakot. Sa NBI pa lang iisa-isahin lang para naman accurate at para naman siguradong hindi nagsisinungaling ang bawat isa sa kanila.
takot. Kung yung ginawa ni Gotesa, no, doon sa Senado, na isang harapan, akala papaniwalaan na lahat, tas hindi na nagpapakita, nagtatago na. Hindi na uubra siguro ngayon yan. Sayang yung pera ng taong bayan. Sayang yung oras ng mga dadalo doon. Di ba? Ito muna, ikaw naman, ibinibuild ko nga yung yung kampanya ng mga idol ninyo para sa 2028 tanggalin ko na to, no? Nasaan daw si Sara Duterte na vice presidente natin? Ito na nakigloria na, Ayan na, nakigloria Macapagal Arroyo na. Okay na, ha? Sabi dito sa Manila Bulletin, Vice President Sara Duterte and Pampanga 2nd District representative, no? Former President Gloria Macapagal. Ang dami naman. The photo exhibition during the 90th anniversary of Office of the Vice President Ayala Mall, Abrisa in Davao City, Saturday, March 14. Sila. Ang tandem. Wala naman din, Kapag ka si Lenny nakatandem ng Vice Presidente na si Sara Duterte sa 2028, wala pa din, talo pa din Bakit? Posible ang gawin ng mga kakamping iboto si Lenny pero hindi iboboto si Sara Duterte. Pero kung ang magiging tandem ni Sara Duterte si Jimmy Bondo senador lang yun, senador. Kung ang magiging tandem ni Sara Duterte sa 2028, Richard Gomez, hindi, Robin Padilla, wala yan. DDS at DDS lang din ang boboto. Robin Padilla, sino pa ba? Si Boss 2K, si Marcoleta, DDS at DDS lang din ang boboto diyan. Pero kapag ka ang nagtandem sa 2028, si Leni Robredo sa pagka-presidente at tumakbo sa pagka-vice-presidente si Pangulong Bongbong Marcos, ay putang ina mga DDS. Iuntog nyo na sa pader yung mga ulo ninyo. Ang sakit sa ulo niyan. Diba? Bakit? Simple lang. Kami na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ang mapili niya nakatandem sa pagka-presidente ay si Atty. Leni Robredo, natural, iboboto namin yung katandem niya. Dahil ngayon pa lang po, yung mga kakamping, sila Atty. Leni Robredo, kita ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita ang respeto sa nakaupong Pangulo. Di ba? Sir Romy Diaz, hindi ko naman po sa pinapangunahan yung mga kakamping. Pagka nakita nila ang nagtandem, si Bongbong Marcos sa vice-presidente at Leni Robredo sa pagka-presidente. Dahil nakikita nila yung kilos, gawa at pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, natural. Nandoon ang suporta nila kung sino ang vice president ni Atty. Leni Robredo. Yari kayo. Kayo DDS at DDS lang ang boboto sa inyo Di ba? Malaki na siguro, 15 milyones ang makuha niyong boto Pinakamalaki na siguro yun. O pagpalagay mo na, 20 milyones yung boto ni Bato at ni Bungo. Pero kakamping pa lang mga DDS. Putang ina, makinig kayo. Kakamping pa lang. Nakita nyo yung huling boto ni Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan? Ilan yung boto nun? Halos 20 milyones na Tapos etong natitira na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung 32 million, hindi kami makapal ang muka. Nasasabihin natin 31 million. Alam namin may nabawas yung mga DDS. I-exage ko na 11 million ang tanggalin natin doon sa sumusuporta dati kay Pangulong Bongbong Marcos. 20 milyones na lang. 20 ng kakamping at 20 na natira po na sumusuporta dito, 40 milyones.
Yung mga DDS, mga kapal mukha niyan eh. Paulit-ulit sasabihin, 32 million kami, 32 million kami. Eh, nandyan pa nga yung boto namin nung 32 million. Ngayon, ayaw na namin suportahan yan eh. Tapos 32 kayo ng 32. Hindi po ba? Pag tinakot nila mga tao para bumoto, disqualify. Wala nang matatakot dyan sa mga yan. 2026 na ho, mga kababayan. Sabi ni Transformer, pag na-impeach si Sara, tapos lahat yung mga plano ng DDS, edi iyakan na. Robin Padilla at Guanzo na lang ho siguro ang kanilang magiging presidente at vice-presidente. Di ba, Sir Bugi Arellano? Ngayon ho, alisin natin yan. Tapusin na natin yung eleksyon. Malayo pa naman yan eh. Mga DDS lang naman ang mahilig yan.